Sabi sa Romans 8 verse 6, "So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace." Paanong leads to death, Coach Mav? Kahit naman anong piliin ko dyan sa dalawa, ay siguradong darating yung araw na mawawala tayong lahat dito sa mundo. Di ganun din, bakit pa ako mamimili? Well, yung death na pinag-uusapan dito is yung eternal separation from God. At nandito ka pa, humihinga ka pa, pero wala ka ng purpose sa buhay. Maaaring ang purpose mo makabili ng bahay, ng kotse, mag-ipon, makabili ng lupa. Pero what comes after those things? Pero kunyari nagawa mo na yung mga bagay na yon, anong kasunod? Darating yung point, wala ka na talagang purpose na may iiwan. Bakit? Kasi yung purpose ng isang taong walang Diyos is puro temporary. Sabi sa binasa natin, if you let your sinful nature control your mind, makasalanan tayong lahat bilang tao. At kung hindi natin kikilalanin si Jesus Christ sa buhay natin, mananatili tayong makasalanan. But if you let the Holy Spirit control your mind, it will lead you to life and peace. Yung pwedeng sakto lang yung pera mo o kaya wala, pero ang saya-saya mo kasi punong-puno ka ng purpose sa buhay. Mapayapa, at yun ang sinasabi dito. Kasi hindi ka nakabase sa mga bagay na temporary. But if you don't have the Lord in your life, you will face death every day. Araw-araw na lang para kang naghahabol. Araw-araw na lang nag-overthink ka. Meron kang anxiety. Kinakabahan ka, nagdududa ka. Imagine facing that kind of life every day. That is death. Separation from God. There is no peace. Meron bang exempted dito? Wala. Lahat makakaranas nito basta walang Diyos. Mayaman man o mahirap, babae o lalaki, bata o matanda. Kaya guys, sana naiintindihan niyo yung message ng video na to because God wants to give you a life na punong-puno ng purpose.